So, if you're Onyx, ayaw mo na masyadong immobile. It would have been great kung may alis sila. But nandyan pa yung Arlot. I think because of the last 2 picks of TNC, papasok pa rin ang Arlot. The last pick dito para sa Onyx. Fight for the ultimate XP Hilda Hilda. XP. And I think this is the second time na kukunin ang XP Lane Hilda sa loob ng ating liga, no? Kadalasan talaga yung Rome ang napupunta yan, pero ngayon ay napupunta na rin kayo sa sitwasyon kung saan pwede kayong mag-QR code para makuha ang tsansa na manalo ng MLBB Diamonds. 1,000 ang pwede nyo makuha dyan if you correctly predict the match winner para sa ating pinakauling serye. And nakikita natin ngayon na lamang ang Onyx Philippines for the MPLPH Super Fans prediction. And rightfully so, medyo underdog ang TNC ngayon kung titignan natin. Currently 8th place in our league. Naghahanap ng panalo at sumisikip na nga ang butas patungo playoffs. Men, sobrang importante nito sa kanila. Remember, parang lahat ata ng mga teams may tiga-6 na lang na matches na natitira. So, para sa TNC, ito na yung magandang simula na makakuha ng panalo kung gusto nilang makalusot papasok sa playoffs. At ito na nga, papasok na tayo sa Land of Dawn. And in terms of Valir inside the mid lane, para bang TNC din natin naglalaro nitong Valir, no? Sila talaga yung madalas na maglabas ng hero na ito. Kay Bangira. Pero ang naalala ko si Super Prince ata. Yung nauna, ang tunay na nauna sa... Tunay na daw. Well, di naman literal kasi ginagamit din naman niya. Pero as a mid laner, parang si Prince yung naalala ko dyan. Dati kasi ginagamit ang Valir as more of a roamer actually ng mga time pa ng season 10, 11. Even go as far as to say season 8. Season 8, yeah. Niro-roam pa siya. Pati na rin yung mga ibang assassin. Ang sakit naman. Aray ko po, okay. napakahapdi. So, ang worry ko lang dito para dito sa comp ng TNC nung pinik nila yung assassin na Hayabusa and then eventually itong Valir, bigla sila nawalan ng pang-control sa Beatrix. And even when it was a 4th pick Beatrix, parang hindi siya masyadong na-counter. Ang problema ko din kasi sa isang Hayabusa, sabihin natin assassin siya first Bea, madaling i-flicker out, may Wind of Nature na outplay potential, at nandun yung Kalea-Beatrix combo na masakit kung sakali later on. Oo. And sana nga magbalik na yung shotgun, no? Yung instant kill shotgun. Nakakamiss na rin kasi makita yun eh. And I think kung hindi ako nagkakamali, ito na naman yung dire hit, Master Assassin. Uranus ni Trimar na nilabas din niya last week. Naalala ko, last time na nakita natin yun, Benny Cutie pa ang mga shotgun. Pero sabi ni Zaida, parekin natin patay din siguro. Nakakuha na nga sila. Kaya siniguran si King Kong. Pinatay na rin itong si Lancy. 1-for-1 ang magiging palitan. Wow, parehas junglers ang actually hindi. Ang nakakuha pala ng kill ay si Lancy. Tapos agad din itong shutdown ni King Kong. Yeah, so that, syempre, ay magpapabor dito sa kay King Kong. But in comes the turtle fight. Oh, chop, no? Okay, hawak yung consecration para kay Super Prince. Saida, wala na siyang quad shadow. May pagkakataon ng Onyx PH na kunin ito. At sila nga nagtagumpay. Bagsak na naman dito si Bruce. Habang dapat ay din nila sa naging proseso itong si Kerr. Kailangan na ito Super Prince. At naabot naman ang apoy ng papa mula kay Lancy. Wow! When Leo said na ang nagbubuhat dito sa TNC ay si Lancy, mukhang pinapatunayan ng mid laner kung bakit. Nakita mo naman kung paano niya na-predict yung flicker na yun kami na from Super Prince. Papunta pa lang si Super Prince sa pupuntahan niya, may nakaabang na agad na apoy ng papa. Wala doon, Lancy able to connect with the stun at hindi na nakawala itong Super Prince. Yun din kasi talaga yung nakakairita, no? When you're going up against a Valir, hindi lamang yung mga slow sa tulak yung kailangan mong isipin eh. Yung reoccurring na stuns. Yung tuwing tumatayo ka sa mga maling lugar, tila ba hindi ka na makaalis. Palala lang yun ang palala habang papunta tayo dun sa Ice Queen 1 na isa rin naman sa tingin ko ay laging binibuild ng ating mga Valir players. And we are 3 minutes in kung saan dahil nga sa exchange na yun, kahit ang pag-ungay na punta sa Onyx Philippines ay lamang sa pera ang side ng TNC Pro Team. Bruscus now having a lot of problems. This is the common problem na hinaharap ng mga Kalea users kapag na 2-0 ka na the first 3 minutes of the game, sobrang hirap ng makabawi. Ang dali mo nang tunawin, hindi ka na makahanap ng opening. Tapos kung sakali man na maghanap ka ng ulti, na initiation, kadalasan ay nalulugi ka. This is what makes Valir a great option para sa Onyx. Kasi natutulak nila palayo itong si Kalea. Kung sakali, di ba na, Zetian napili ng TNC. Problema na yon pero naban nila ng Onyx.
Okay. Kaso yung Valir yung naging kapalit. Come to think of it, no, hindi lamang yung si Brusco yung natutulak din kasi ng isang Valir pick, kundi pati na rin yung Hilda na gustong manggulo. And hindi naman pwedeng dash lang ng dash dahil wala nga masyadong dash tong mga to Yun na nga, that's why I feel ang awkward yung last pick na Hilda kasi may direct counter sa kanya tapos meron pang highlights na pampalagkit and everything. And it's not like hindi siya papalaga ng isang Harit kung sakaling i-go niya. So yung dalawa natin na target para sa Hilda, which is typically gold and mid, pwede siyang balikan. Ako, mukhang pwede rin ata na sumetap na dito si Brusco. Kirk ay nakita at natagpuan na rin doon sa may elbows. Kakalahatiin yung buhay ng pagong na ito. Pumasok na si Dreamer sa likuran. At si Saida ang nagwagi. Ngayon si Brusco ay may ipit din. Nakakuha na siya ng kill pero may bawi din naman dito si Benny Kitty. Super Prince ang kahabulin nila. Pero sa kabilang panig si Kingo at si Savero ay umiwas din. Pero parang panalo ata TNC dun, ha? Oh, Romer ang palitan at papasukin pa nga si Savero, low HP! Nabutan pa! Benny Cutie with the kill! Maganda pagbawi mula dito kay Benny. At paplatuhan din nila yung Torres sa middle. Kaya Hala! si Saida wala siyang shadow! Oh! And King Kong ay nakabawi din! At ayun lang, clean notes line nung natapos yung shadow. Parang gano'n, Onyx Philippines naka-trade pa rin pero lamang na lamang ang TNC. Ang dami nilang nakuha doon. You can argue na sakripisyo ang ginawa doon ni Zaida para makapag-push sila. Nga na outplay siya na members ng Onyx but a total outplay mula sa entirety ng TNC. Lalong-lalo na sa pagkakagamit nila kay Benny Cutie, maagang rotation doon sa may mid lane. 5 minutes pa lang, nakapag-push na sila ng mid lane tier 1 turret. At nakakuha ng maraming goal dito kay Benny Cutie na 2-0 na. This is a disastrous game para sa Onyx. Napakahirap ng bumawi from this part. Namatay na si Savero, natatlohan na itong si Brusco, and even Super Prince hindi na makahanap ng tamang tempo. Like, ang nakokopya niya dito is just the Valir, which is not gonna be enough in team fights. Oo, na sa ngayon, no, makikita din natin talaga na pang isang dosenang hero na pala ni Savero itong Beatrix sa loob ng ating season. At nakakatuwa yan, no, imaginein mo pare, kung itlog yan, isang train na mga hero ni Savero dito sa loob ng ating liga. And for reference, parang ang usual hero pool ng mga tao dito, 6 to 8 lang kapag active yung season. Medyo generous ka pa nga dun sa 8 no? Parang tama ka dun eh. And hindi na nga hero pool ang tawag, hero ocean na nga pre. Sa sobrang lawak at sobrang lalim eh. Oh, pero challenge ngayon sa Onyx Philippines na makalamang gamit itong 12th hero ni Savero. And I think with the upcoming Turtle, lamang ang TNC Pro Team ngayon, mauuna pa rin ang Onyx sa pagpwesto around this Turtle. Okay, hahawakan nila. Pagong ay available na. Alam nila na si Trimar ay manggagaling doon sa New Bush. Habang si Chakno ay magpapakita na rin. Dalawang miyembro mula sa TNC ang nabibisyonan dito ng Onyx. Pero hatakan lang to eh. Oo, hatakan lang ata. Hindi ba ata nila i-commit? Hawak pa rin ni Trimar ang pagong na ito, pero binaburst na ata ni Savero. Okay, tutuloy ba nila? Brusco naghahanap ng tatalunan. Okay. Pero Savero nagwagi mula dun sa mga bomba. Habang si Chakno ang pinupuruhan ng mga miyembro dito ng Onyx Philippines. Si Chakno ay namatay na rin. Pero next ata dito si Kirk. Si Rick Turney ginamit ni Lancy pero wala na ata silang aabutan. Nandun pa yung mga fireball. King Kong kaya atras, kalahati halos yung mga buhay or halos paubos na mga buhay ng miyembro ng Onyx pero makakaligtas sila. Oh, TNC made a mistake. Pumunta sila sa zone ng Onyx, pumunta sila sa box ng Onyx. At yung front to back, kinaririnig nyo palagi na harap lang. Ginawa ng Onyx na punish sila yung mga members sa TNC at nasulit pa yung ultimate ni Savero para tamaan nga naman yung turtle at makakuha sila. Nung wala yung dalawang junglers ng dalawang teams natin dito, etong si Savero yung nag-step up. Oh, look at this. Big invade mula dito sa TNC Pro Team. Maagang sama-sama. Makuha nila ang purple buff. Pero ang kapalit naman nata nito ay makakatores si Savero sa taas. Pero King Kong makakatakas. Go! Wow! Hinahabol nila pero retribution ay gagamitin. Makakatakas din with the space escape. Wow! Habang nangyayari ito, nagbabasag na sa itaas. Dito si Savero. Walang kamalay-malay ang TNC. Oh no! Just like that, one move na na-outplay sila ni King Kong, bought enough time para makapag-split push down si Savero. At syempre, very commendable na galawan mo na dito Savero. Recognizing na makapag-split siya doon sa may top lane. Ang overall macro dito ng Onyx ang nagsasalba sa kanila. All of a sudden, lamang na sila ng 800 gold. Oo nga. And if you think about it, no, parang hindi ata tayo makakita nung hinihilang nating shotgun mula dito sa Beatrix. Parang ang magiging choice niya dito, yung only wave clear na Beatrix na may konting attack speed, may konting damage. At kitang-kita natin yan sa ating Infinix in-game equipment. Lamang pa rin naman sa pera si Benny Cutie at mauuna ata sa power spike. Mukhang ganun na nga. This is going to be halberd into Malefic Gun mula kay Savero. So raw damage ang pwede natin expect. Not attack speed, but
Here they go. Oh, may hinila. Naku, nakahagis Ayun ka ang agad, combo. kasabay ng mga bomba. At hindi na makapagsabog dito si Chuck. Habang sa likuran, nagamit yung shadow kill. Nakabawi din naman ng isa 1-for-1 na magiging palitan na parehas slower yun. Oo. And yung mga ganong klaseng palitan, sino nga ba ang nakakalamang? Sa ngayon yung I would say Onyx actually kasi wala ka na makukuha kay Brusco eh. 4 deaths na to eh. Whereas for Chakno, you're forcing Revitalize. At nauna kasi sila sa kill so mas mauuna din itong si Chakno nga lang papunta dito sa may Lord. We'll see. Speaking of the Lord, hawakan na ito ng side ng TNC Pro Team. Meanwhile for Onyx Philippines, hayaan lamang nilang mag-reset ang objective na ito. Di pa naman ganun kalaki ang gold lead na hawak ng Onyx Philippines against TNC. This is still anybody's ball game. Ang tanong na lamang ay kung sino nga bang makakasecure ng objective na ito. Okay, alam nila, 12K yung buhay ng Lord na ito. Si King Kong ay nag-aabang lang ng tamang tempo. Kukunin yung Glory's Pathway. Maglalatagan ng mga Glory's Pathway. Oy! Pero si Bereses, kaya lang, sila siya ng wagi. Atras si Chuck. Siya magiging sakripisyo. Ganun din naman itong si Brusco. 1-4 magiging palitan. Dashin! Pero maging Summer Force makakatakas Grabe, pa si Sabero. Baby. Hindi. Kasi napakabilis ng mga rat-rat ng bala ni Sabero at nakakuha siya ng kill. At kahit ba nakalamang sa Lord ang side ng TNC, Onyx Philippines pa rin ang naig sa laban na iyon. Great usage of the box. Yung front to back na strat dito ng Onyx napakatindi. But most importantly, Savero. Ang isipin mo dito, ang talagang makakapag-freely na makapag-dash in, dash out, makakuha ng outplays would be something along the lines of the Harith. Pero yung Beatrix, yung parang pinakitaan tayo ng galawan. At syempre, big shoutout sa nagbabalik na sniper natin. Oo. Ayun na yun eh. Iba ka rin talaga. Iba talaga si... Kung meron tayong Filipino, ang sniper ng ating cameraman and of course, si Kuya Jay. Ayan. Sinigyan natin Kuya ng ibang pangalan, si Kuya Jay. Si Kuya Jay. Si Kuya Jay ay nagbabalik na. At alam nyo, makikita nyo naman eh, kapag nandyan si Kuya Iba talaga Jay. yung presence si Kuya Jay. Iba ang presence si Kuya Jay. Alam mo, may mga paligsahan pa nga. Sino ang mas malupit mag-snipe? MPL Indonesia ba o MPL PH? Kaso meron tayo, Kuya Jay. May Kuya Jay Nagbabalik dito na eh. Nagbabalik eh. Kumbaga parang nakita ng prod yung feedback, sabi niya nun, ako kailangan na natin May hinahanap pa mga tao. May Tinawag hinahanap na. pa mga tao. Nakumpleto na ang Avengers. Mga Avengers. Mga Dragon Ball. Mga Dragon Ball. Ang mga Infinity Stones ay nanikom na. Oo. Bago tayo mag-playoffs, na-secure na rin natin ang ating transfer. At yun na nga, babalik niyo po tayo sa Land of Dawn. Shoutout nga pala sa ating sold-out Victoria Sports Tower ngayon, MPL Arena. Babalik tayo dito. We are 10 minutes inside this game kung saan nakuha na rin ang TNC and Lord after a losing team fight. At dedepensa Uy. ang side ng Onyx Philippines. 10 minutes 28 seconds. Meron na agad 3 items dito. Itong si King Kong. At kitang-kita din naman ang gano'ng alam mga Onyx. 7.22k quietly out there. Isa sa mga dahilan kung bakit mas advertise talaga gumamit ng mga S-tier heroes. Hindi katulad ng Hayabusa na parang sa napakalalim ba kukunin. Parang A+ pa nga lang yan ngayon eh. Oo, actually ba? Parang nasa B pa nga ata. Sa visa ngayon, nakita natin kung gaano kadali ang meta ng, napakadali ng laro kapag hawak mo yung mga S-tier meta heroes. Okay, ibang klase din kasi talaga yung clear speed ng Harley ngayon. Pero pumapalag naman as of now, TNC Pro Team, hindi pa naman ganun ka-ahead. Actually, no, 2 levels na pala. Ang laki na. Medyo malaki na rin ang agwat. At lalaban ata dito side ng Onyx Philippines. Wala. Ako lang ba parang medyo erratic yung yung pattern ng pares sa teams ngayon. Hindi natin alam kung kailan talaga sila kakagat o hindi. Yeah, nag-a-adjust din kasi yung TNC sa ginagawa ng Onyx kanina. And there was a time na Onyx naman yung nag-a-adjust. At siguro yung pinaka-erratic dito is the way that Brusco is playing. Parang halos sacrificial na. Siguro nag-a-adjust na rin siya kasi parang ito na yung kinahinatan niya eh. Yung first 2 minutes, 2 Early deaths agad 2 siya eh. deaths. Oh, early 2 deaths. So, no choice. Oracle tsaka Kiras pa lang yung kanyang maging item. No fleeting time whatsoever. Wala siyang karapatang mag-fleeting. And now, 3-item power spike for the Beatrix as well. Pero ang sakit Oh, china-challenge siya ata ditong Onyx. May idea ata sila na ilapag yung Glorious Pathway. May aabutan ba? Super Prince na force na rin yung kanyang flicker. May mga quad shadow na ginamit. Actually, go signal nga ito para sa Onyx dahil nasa gilid din si Kirk. May kita niya si Chuck. Atras muna at nagpupulo lang pala siya dun sa may top kanina. Kalma muna. Dinadaga lang pala muna. Mga members dito ng Onyx. Oy, teka lang! Kuyolong nabigyan Okay. din! Kasabay pa nga ng Barrett's Rage, ladies and gentlemen.
Bagsak si Saida. Yun yung hinihingi natin sa draft kanina, yung instant kill factor. Wow. Yung nasa langit pa lang, yatachiwap na. Brusco, oh my goodness. How is he able to find those kinds of opening? Pasado ang movement si Zaida. Oo, ibang klase. Kaya yun ah. Oh, Hayabusa. Alam mo, feeling ko yung factor na nga na ito na sinasabi mo kanina. Aray ko mo! Napakahapdi na gamit yung Deadly Magic pero mabubuhay naman dyan si Trimar. Pagkakataon na ata dito ng TNC kaya lang 4v5 ang magiging laban. Wala rin silang ready holder. May mga recalls na ginagawa. Si Kiko ang malay makakuha yung Lord. Ayun naman si Trimar at ang buong kumpara ng TNC nagtatakbuhan na gamit yung Liberous Passion. Pero wala siyang aabutan. Kurt ngayon ang magiging next sa target nila. Aabutan ba nila at hahabulin? Pumasok na rin! Ang Tsunami Slam! Nabitbit si Jack Mamba! Tumba rin sa kamay ng Onik! At kinailangan na ngang umalis sa Onyx Philippines. Ang dami nilang nakuha doon. May Lord, may kill. At lumobo ang kanilang gold lead. At ganun na nga dahil sa sobrang tagal naman nangyari team fight after nila makuha yung Lord, magkakaroon pa ng chance sa itong Onyx na pagsabayin ang mga minion waves. So at least all of that outer turrets makukuha dito ngayon ng Onyx. Oo, teka lang. O, tignan mo, umaamba-amba na si Brusco. Kumbaga, napili na ulit niya yung karapatan na gawin Oo. yun. At alam naman natin, sa pagkaka-interview ko sa Onyx, sabi nila, para lang dito sa Onyx, kailangan lang wag masyadong tumiti. Oo. Kung sakaling ahead na at Onyx Philippines, I think after winning those team fights, parang may part sa atin na parang deserve eh. Oo, may kakayahan na talaga. Lalakas na loob. Oo. Kumbaga, sa third Ayun na. ng kanto, Ayun, no? kapal moves na. Naku, hindi lang sumakto yung Bennett's Rage, pero patay pa din si Chuck. Ngayon naman ay babawi ata dito ang CNC. Inaatay nila ang pagkakataon. Successfully na patay naman nila yung Lord sa may top. Pero nalagasan pa rin sila ng base turret eh. Hindi mo nga alam kung sinadya ba na mas malayo yung Bennett's Rage doon sa Nibiru's Passion kasi parang walang nag-respond eh. Oo. Ginamit yung Bennett's Rage para i-zone, tapos mukhang papasok ulit sila. Ayun na naman si Super Person, nilatag talaga yung Glorious Pathway. Kaya lang, mabuti na lang ay mabilis din yung clear wave mula sa Searing Turret dito kay Lancy. Ayan na naman. Tuloy-tuloy lang ang pokes nila pero wala na. Ito na yung mahirap talaga pre para sa Beatrix. Yung pumipiso. Snipe lang, pinipiso-piso. Oh my Inaanay na yung mga tore. Oh, this is a problem na para sa TNC. Kasi kung kanina, doon sa nauna sila, pwede pa nilang ibuli doon sa Vero. Sa ngayon, there is no threat at all para kay sa Vero. Ang pinaka-stun lang nila is Changdu. Siguro si Zaida, pero dahil merong flicker itong si Savero and the Rose Gold Meteor as well, hindi siya literal na one hit ng isang Hayabusa. So, pwede kang pumiglas eh. Habang gumagalaw ka, mag-flicker ka kahit mid-animation ng Shadow Kill. Oo. So, you don't actually need the Wind of Nature all the time. Oo. So, what I'm saying is, walang hero sa TNC na kaya mag-pressure dito kay Savero ngayon. Tsaka yung lifesteal din kasi ng Bennett, mataas eh. Mas lalo na kung maraming AOE na natatamaan. And for Onyx Philippines, sapat naman na yung lifesteal niya. Rose Gold Meteor lamang kanyang hawak na sustain. But the additional shields na nakukuha niya, I would say, more than enough to survive the current damage output na nanggagaling dito sa TNC. Now, 15 seconds bago lumabas ang actually, ang pangalawang Lord. No, third Lord na pala natin to. No, third Lord of the game. Onyx Philippines ngayon ang may hawak ng 89-90% ng ating mapa. What's the remaining win condition kung ikaw ay TNC? Maybe magkaroon ng enough item si Zaida na mawaka-one hit na siya sa likuran. Find Savero. And another one is si Benny Cutie kapag na-punish na yung umaharap, which is yung Hilda. At kung sakaling mapapunish nila din si Brusco. Alam mo, sa totoo lang, si Trimar, gaganyan-ganyan yan. Pero pag nag-desisyon ng Onyx na bigyan yan, may kakayahan sila, may lisensya sila na mabilisang kayang patayin itong si Trimar. Alam nila na si Lancy ay nagtatago doon sa Pixel. Mamatsyag lang ang Onyx Philippines dito at inaantay ang tamang pagkakataon. Okay pa naman, Glorious Pathway na ibato na rin dito ng Super Friends pero mukhang hindi pa nila lalabanan pa. May Purify naman dito si Trimar at hindi niya kailangan masyadong isipin yung posibleng pasukin siya ng Tsunami Slam. That's going to be the purple secured. Nako, si Trimar talaga bibigyan. Ayan na, nagdesisyon na sila dito. Pero maraming na-commit ang Onyx PH. Lalaban ba sila? May kompleto ang spells dito ng Onyx. Hindi pa rin talaga Ayaw ginamit pa. yung Purify. Ayaw pa. Sasayawin pa rin ito ng Onyx pero may chance na silang i-burst Ayan ito. na. Low HP, nako ha? Naku,
nag-penetration sa may gilid. Talagang sinigurado lang ni Savero walang taong manlilikod sa kanila. Si Kirk sinasalo lang yung damage. Pagkakataon natin ni King Kong na pumasok, bibigyan si Chuck pero nagbabox na dito ang TNC at wala namang mamamatay sa kanila. Sobrang tagal nung nanggaling Lord Dance na yun para sa Onyx. Lumalim na yung mga minion wave nila at hindi siya naman siya TNC. That's why binurst nila yung Lord na eventually kasi nakita nilang dumedepensa si Benny tapos namatahan pa ni Kirk kung nasan yung Hayabusa. Oo, tapos parang sinigurado pa ni Savero with Bennett's Rage yung bush dun sa taas. Onyx Philippines, clean execution so far. At mukhang kailangan na nilang mag-push muli doon sa Lord Wave in the mid lane. Meron pa silang wave doon sa taas na niluluto. At yung bot ay pwede pang humabol maya-maya lamang. Onyx Philippines, mataas ang kanilang tsansa na tapusin ang larong ito. Ayun na, let's see. Papasok na rin si King Kong. Maghahawak-hawak kamay na ang Super Fam. Onyx Philippines, Bubelo lamang. May mga wave naman sila sa top mid and bottom. Na inapaging Glorious Pathway, Trimar. Sinasalo lang yung damage mula dito sa Onyx PH. Babasag sila ng Torre dun sa may top lane. Sa may bottom lane. Na inapaging Glorious Pathway. At Dennis Ray, napaka-update talaga. At si Jack ay mabubuhay pa rin with that revitalize. Kaya lang napap na yung kanyang immortality. King Kong. Tinatayaan sila sinahabulin. Pero sa Savero nakakuha na naman. May nabuhat at si Saida iyon. May wave pa sila nakasama. Kaya nakaka-play dito si Benny Cutie. Si Savero ay kailangan na tumakbo. At yung sinig turn para dito kay Lancy. At namatay na rin si Chuck. Pagkakataon na ng Onyx Philippines sa tapusin ang Game 1. And with